Alam mo kasi itong ano, itong Sacrament of Orders, yan yung ano eh, yung mga reformers, ano nila yan eh, ayaw nila yan eh. Mhm. Hindi na raw kailangan ng ano ngayon, hindi kailangan na ang pare, hindi na natin kailangang ah, pam- panguluhan ng mga pare. Sa kanila wala eh, tinanggal nila eh. So lahat daw pantay-pantay. No, dahil ano ba yung tumutunog? Naririnig nyo ba yun? Ayun na yun. Yun nga. Ano, kasi nga doon sa ikalawang Pedro 2:9, yun yung ginagamit nila eh. Pakibasa mo nga, Brother J. Kaya hindi na Ikalawang Ang Pedro Bible. 2:9. unang Pedro. Unang Pedro 2:9. Mm. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan. So hindi na kailangan yung mga pare kasi lahat daw tayo eh pari na. So Mhm. lahat na, 'di ba? Oo nga naman ano, para mas madali ang proseso ng lahat. Hindi na kailangan ng pare kasi lahat na tayo pare. Kaya ah, kung mapansin mo eh, contradicting din 'yun eh. Hindi na kailangan ng pare kasi lahat tayo ay pare. Di pari pa din. Oo nga Parang eh. gulo. Kaya Pari pa din. din 'yun Hindi eh. na kailangan ng pare. Pari pa din. Oo. Wow, Sabi niya, pare. Labo hindi na raw kailangan ng pare pero bakit? Pag tinanong mo naman ba't hindi na kailangan ng pare, babasahin yung talata kasi lahat tayo pare. O pare pa rin, contradicting nga. Contradicting yung statement. Kaya Kontra lang eh. kaya nga sabi ni Sister Sheila, deformers daw sila, hindi reformers o deformers. Ayan. Oy, dumating na si Brother Jose Miranda. Ayan, Shout magandang gabi. out sa kay brother. Miranda family. Oh, Ayan. at ang laing. Lambing lang yun brother Jose ha. Oo. Lambing lang, lambing. Pakatalataan na naman tayo niyan. Ano Mag-post bang na naman kinalata sa atin last time yung ano? mga asong matatakaw. Oh. Ayan. Kaya naririnig nyo ngayon, pusa. May mga pusa dyan sa tabi-tabi. Isang matatakaw naman. Oo. So yung ano, yung ang tawag natin dito. Yun nga, yung sinasabi ni San Pedro na dahil tayo ay lahat ay isa na raw lahi ng pagkapari, makahari, makaharing pagkasaserdote, sabi ni San Pedro, hindi na kailangan. Yun nga, makikita natin na sila rin naman mismo yun na rin mismong statement nila is contradicting eh. Hindi na kailangan ng pare pero tayo'y lahi. At pare. Oo, makaharing pagkasaserdote, mga pari din. So contradicting yung ano, yung yung statement nila na yon. Pero para mas maganda kasi maintindihan yan eh. Ah, hindi naman natin tinututulan na lahat tayo ano eh, lahat tayo may bahagi doon sa pagkapari na yun. Kaya tama naman yung talata eh, may bahagi tayo dahil nung tayo nabautismohan, naalala nyo nung nakaraang discuss natin yung baptism, nagkaroon tayo ng bahagi doon sa gawain ni Kristo bilang hari, pari at propeta. Pero sabi nga diyan ni San Pedro, tayo daw ay isang bayang pag-aari ng Diyos, no? O kung titignan natin yung pattern miski doon sa Old Testament, hindi lang naman tayo mga Kristiyano ang sinabihan ng ganyan eh. Nang ang bayang Israel nagsisimula pa, 'di ba? Ganyan din naman.
tinawag din naman silang bayang bayang kaharian ng mga pare, no, 'di ba? Sa yan sa Exodo chapter 19 verse 6. Basahin nga natin. So the same yan tingnan mo, pareho. Pareho yung sinabi sa mga Kristiyano doon sa sinabi noon sa mga Israelita. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita ng inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. O, di ba? Ano raw ang bayang Israel? Banal na bansa. Kaharian ng mga saserdote. Ayan. Ngayon, ang tanong dyan, di ba pareho? Kaharian ng mga saserdote. Pareho yung mga Kristiyano. Pareho doon sa sinabi ng Diyos. Sinabi ni San Pedro doon sa mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano. At doon sa sinabi niya sa bayan ng Diyos, sa Israel, same. Di ba? Pareho. Pero ang tanong, nung sabihin ng Diyos na yung bayang Israel ay bayan ng mga saserdote, wala na ba sa kanilang mga saserdote? Yan ang tanong doon. Kung ganun yung ibig sabihin nung sa Pedro, dapat ganun din dito sa Exodo, no? Dapat wala na rin silang pare. Kasi nga, lahat na naman sila, bayan. Bayan na saserdote. Oo, bayan na sila ng saserdote. Wala na ba silang saserdote? Di ba? Yun ang problema. Kasi bukod sa tinawag na ng Diyos ang Israel bilang kaharian ng mga saserdote, banal na bayan, meron naman siyang itinalaga. Halimbawa, doon diyan pa rin sa chapter 28 verse 1. At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kaniyang mga anak nakasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, si Aaron, si Nadab, at si Abiu, at si Eleazar, at si Itamar na mga anak ni Aaron. Ayun, di ba? Meron silang tinatawag na bagamat sila'y bayan ng mga saserdote, mayroon ding itinalaga ang Diyos na maglilingkod bilang mga saserdote. So sa ating mga Katoliko, ang tawag dyan dalawang klase yon, di ba? Yung common priesthood at saka yung ministerial priesthood. So it's the same, pero magkaiba yung degree at saka yung essence. Pareho tayo by virtue of baptism, tayo ay naging kabahagi sa pagkapari ng Panginoong Jesucristo. Pero mayroong itinalaga. Ayun, kaya yung tinatawag nating Sacrament of Holy Orders. Mayroong itinalaga na maglilingkod bilang mga saserdote, bilang mga pari ng Panginoon. So, dapat yun yung laging titignan. Bakit may pare? Kasi ganun sa bayan ng Diyos, di ba? Sa bayan ng Diyos. Kaya lang, ang tanong dyan palagi nila meron ka bang nabasa sa Bagong Tipan na pare? Sa mga apostol, tinawag na pare. Yun yung tanong nila diba? Meron pa bang pare sa Bagong Tipan? Meron. Bago pala tayo magpatuloy, brother. Ito, tanong talaga to. Bakit tinawag na order? Order. Sige, basahin mo. Alam ko yung tanong mo, nabasa mo yan Hindi, kasi alam ko yung tanong mo, nabasa mo yan nabasa ko, pero ano ba to? Linawin pa natin, di ba? I mean, yung parang ganito ba yung kasi dati pag sinabing akala ko yung order
parang, alam mo yun, yung Order of Phoenix, yung sila yung mga naatasan. Pero ito, sabi rito, Oh. orders are the various grades of ministry in the Mm. church, such as the priesthood in the deaconship. Kaya ba order? Kasi yung mga grades nila sa ministry, kumbaga yung parang hierarchy doon sa ministry. Yung ba yun, brother? Saan mo ba binasa yan? Dito sa sa Religion, Doctrine and Practices ni Francis B. Cassill. Si Cassie Lee. Cassidy. Oh. Cassidy pala. Dito sa the word order Okay. in Roman antiquity designated an established civil body, especially a governing body. Ordinatio means incorporation into an ordo. Diba? In the church, there are established bodies which tradition, not without a basis in sacred scripture, has since ancient time called taxis or ordines. And so the liturgy speaks of the Ordo Episcoporum, the Ordo Presbyterorum, the Ordo Diaconorum. Other groups also receive Diaconorum. the name of Ordo. Yan. Liwanag, no? Order means an established civil Established body. civil body. Okay. Halos kapareho ito ng college College. the apostles. Mga professionals, di ba? Oo. Yun, halos. Oo. Hindi, So, yung college, ang ibig sabihin yan, pamantasan yan. So, yung order, yung ini-incorporate ka doon, isinasama ka doon. Di ba? Sa ang tawag dito, governing body, no? Yung mga namamahala, no, isinasama, ini-incorporate ka. Sabi dito sa 1537 yun ng Catechism of the Catholic Church. Ayan. Thank you. Saan ba tayo? Ako nagtanong no? Kanya-kanyang tanong, kanya-kanyang sagot. Sagot. Oo. Ayan. Oy, si Brother Wendell. Brother Wendell. Oy, magandang gabi, Brother Wendell. Magandang gabi. Ayan. So, yun nga, sinasabi sa atin, meron bang pari pa sa Bagong Tipan? Meron. Sige, sagot. Sagot. Prepare eh. Bahala kayo. Sige. Meron at babasahin ni Brother Arnold. Sige. Kung meron Dahil pang tanong mo yan, Sagutin mo rin yan. Guwante, no? Di ba? Meron pare. Kung tatanungin mo pare sa Bagong Tipan, meron. Ano ba naman? Kasi maraming pagkakataon na narinig ko na nga yan doon sa mga kaibigan nating hindi yung mga, lalo na yung mga kung saan-saan na lang nagtatayo ng relihiyon, di ba? Yung bigla sumusulpo, tapos yung mga pangalan nila, no? Hindi na raw kailangan ng pare kasi yun na nga binasa natin kanina, lahat na tayo pare. Yun nga yung uulitin na naman masyadong contradicting yung hindi na kailangan yung pare, pero tayo lahat ay pare. Ang makaharing pagkasaserdote. Oo. Contradicting na yun Hindi na kailangan ng pare. Ang kailangan na lang daw, ministro, manggagawa. Oo. Ayun nga. Ministro, manggagaway. Kanya-kanyang tawag yan. Ano? Walang Nasa Bible kasi manggagawa, hindi manggagaway. Sabi nga doon sa Bible, may Pinoy Bible. Trip, di ba? Kanya-kanyang trip yan. At pinagtripan nila si Jesus. Nakalagay doon. Di ba? Ayan nga naghahanap sila ng pari sa Bagong Tipan. Maliwanag naman, meron naman talagang pari sa Bagong Tipan. At yun ay si Kristo. Amen. Diba? Si Kristo yung pare. Sinasabi natin, yung ating pagkapare, nakikibahagi tayo doon sa
pagkapari ng Panginoong Hesukristo sa GIS, Brother J, GIS 21. ng Ebreo. Mm. Dito sa GIS 21 ng Ebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Mm. Bahay ng Diyos, pangulo sa bahay ng Diyos. At kung mapapansin mo, ang Panginoong Hesukristo ang dakilang saserdote. Sa bayang Israel, may dakilang saserdote. Yun bang dakilang saserdote sa bayang Israel, nag-iisa lang siya na pare sa Israel? O isang lahi, isang tribo? Isang tribo, di ba? Oh, May yung dakilang nasa natin saserdote. kanina, sa 19 sa Oh, ng Exodus. oh, merong isang tribo, pero merong isang dakilang saserdote. Ang Panginoong Hesukristo rin ay dakilang saserdote. Ibig sabihin, meron siyang kasamang mga saserdote. Yan lang. So, una nasagot yung tanong, meron pa bang pari sa Bagong Tipan? Meron, ang Panginoong Hesukristo. Ang pangalawang tanong, sige. Bukod dyan, meron pa bang iba? Meron pa nga ba? Para kayo natutulog, ah. Para kayo natutulog, ah. Habang nasasagot, hinahanapan. O sige na nga, meron, pero meron pa bang iba? Yun nga eh, meron pa bang iba? Pag nasagot ulit, may isa pa ulit. Ganun naman sila eh. Kapag kami nasagot ka, maghahanap ng iba para hindi halatang nasagot mo yung tanong nila. Ganun yun. Di ba? Pero yung bang pagkapari ng Panginoon, kapareho ba yan ng pagkapari ng mga Hudyo? Hindi eh, no? Iba yung pagkapari ng Panginoon. Hindi pareho yung pagkapari ng Panginoon sa pagkapari ng Sa pag-aalay pa lang magkaiba na di ba? Oo, magkaiba eh. Diba? Tingnan mo, sabi, diyan pa rin sa Hebrew, sabi sa chapter 7, verse 14, iba yung pagkapari niya. Bakit? Kasi yung lahi niya, hindi naman lahi ni Levi eh. Kaya hindi siya saserdote nung nandito siya sa daigdig eh. Kasi ang lahi niya, lahi ni Huda eh. Diba? 7:14. Hindi kay Levi, no? Oh, hindi. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Oh, di ba? Oo nga, no? Hindi siya hindi siya saserdote sa Sa Hudyo. lahi. Ang lahi ng saserdote lahi ni Levi. Levi. Oo, nandun yung mga lahat ng mga naglilingkod sa templo, yung lahi lang ni Levi. Wala nang iba. Bukod dun wala na. Siya naman lahi siya ni Huda. Pero ano ba yung pagkapari niya? Kasi maintindihan natin yung sacrament of order pag nakita natin yung sa Panginoon, kasi doon tayo kumukuha ng yung ating bahagi sa pagkapari. Ano ba yung tutuloy mo lang yung basa diyan, makikita mo kung ano yung pagkapari niya. Tutuloy mo lang yung basa. At lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melkisedek ay lumitaw ang ibang saserdote na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ayun. Hindi Levitical priesthood ang Panginoon. Ang pagkapari ng Panginoon ay galing doon ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Bakit ba ayon sa pagkapari ni Melkisedek? Alam niyo ba kung bakit? Bakit nagtatanong ako? Wala kayong Ang dami mong tanong, Brother Arnold. Ibig sabihin ng dami mong sasagutin. So, sino magtanong, siya sasagot.
Kanya-kanyang tanong, kanya-kanyang sagot. Bakit pa si Melchizedek? 'Di ba? Ako na nga sasagot, Si mga Harry siya. ari. Yung Mm. pagkapari niya, ayon sa pagkapari ni Melchizedek, hindi ayon sa Levitical priesthood o yung pagkapari ni Aaron, 'di ba? Ni Levi, sa lahi ni Levi. Bakit? Di tingnan natin yung pagkapari ni Melchizedek sa 14:18 ng 8. Genesis. oo. At si Melchizedek na hari sa Salem ay Ay, naglabas Harry. hari. sige. Sige. Ay, At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. ano raw nilabas niya? Ah, Tinapay at saka alak. ah. Aba, magsinghawi ka. So kaya ang pagkapari niya ay Kay Melchizedek. kay Melchizedek. Kaya ang iniaalay ay Tinapay at tinapay alak. at alak. Diba? Galing, Kaya ano? Ang galing, ano? Wow. Katolik Wow. lang meron Wow. yan. Oo. Ayun. Kaya yung pagkasaserdote ng Panginoong Jesus, kung mapapansin ninyo, sa huling hapunan, alin inilabas ng Panginoon? Ano ang Tinapay at alak. tinapay at alak? It's the same. Kaya ang kanyang pagkasaserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Siya ngayon ang Dakilang dakilang saserdote. saserdote na hindi kailanman mapapalitan. Hindi siya mapapalitan. No, hindi siya mapapalitan. Kaya, Siya yung pari ng kataas-taasang Diyos. ngayon, yung kanyang mga alagad, para mabahagi na niya noon, inutusan niya yun. Ang utos niya ron, yun nga, doon sa huling hapunan. Ipinasa niya yun sa kanila, di ba? Nung maghuling hapunan, doon sa alagad, ibinigay niya yun. Ano binigay niya? Yung kalis, ibinigay niya yung tinapay, which is yung kanyang katawan. So, yung kasama niya doon sa hapunan, yun yung inatasan, no? Inatasan na magiging gagawa nung kanyang sinimulan. Ayun. Kaya, nakikibahagi ngayon yung mga pare. Pero ang tanong Tanong na naman yan. kahit Sagot kasi, mo na naman yan. Sagot mo na naman yan. hindi nga, kasi nga, yung sacrament of yan yung order. Una, may pari pa. At yun ang Panginoong Hesukristo. Mm-mm. Yung pagkapari, hindi kagaya ng pagkapari ng mga Hudyo, ng Levitical priesthood. Iba yung pagkapari ng Panginoon. Ang sabi, pagkapari ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Melchizedek. So, yun yung niya. So, magkaiba yun. Kaya kung mayroong pinakita sa Old Testament, di ba, yung bayan ng Diyos, no? Bayang kaharian ng mga saserdote, yung mga Kristiyano kaharian din ng mga saserdote. Kaya lang magkaiba yung pagkapari nila. Yung pagkapari ng Israelita sa pagkapari ng mga Kristiyano, dahil ang pagkapari ng mga Kristiyano nag-uugat sa Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Ang pagkapari ng mga Israelita nag-uugat sa lahi ni Levi kasi sila yung itinalaga. So, malaki ang diferensya, no? Magkaiba sila, no? So, nasagot yung unang tanong. May pari pa ba? Meron. Yun yung Panginoong Hesukristo. Yung mga sumunod sa kanya, nagtalaga ba siya ng ng mga pari? Oo naman. Yung mga apostol. Ayan, yung mga apostol, yung tinatawag nating mga yung mga ambassadors. Kaya nga apostol ang tawag no? Apostol. Sila yung mga ambassador ng ating Panginoon. So tayo'y nakikibahagi. Sinabi na natin kanina, mayroon tayong tinatawag na
ministerial priesthood, meron tayong tinatawag na Common. common priesthood. So tayo mayroong common priesthood kapareho ng mga Israelita, may common priesthood. At meron tayong ministerial priesthood kagaya ng mga Israelita na meron ding ministerial priesthood. Ministerial, alam niyo naman yung ibig sabihin ng ministerial, di ba? Ibig sabihin nun paglilingkod, pagmiministro, paglilingkod. Pagdating sa atin, iba na yung tawag kasi hindi nakagaya doon sa Jewish, iba yon sa atin. Sa atin, tatlo yung tinatawag, yung bishop, yung priests o presbyterate, at saka yung deacon. So, yung tatlong order. Although yung mga old natin catechism, 7 yan eh. Yung 7 orders. Hindi na natin isa-isahin kasi ang ine-emphasize lang naman ngayon ng Second Vatican Council yung tatlo. Yung bishops, yung priests, tsaka yung deacon. Noon meron pang subdeacon. Meron pa tinatawag na porter. Meron pa tinatawag na exorcist. O yun, yung mga ganun. Minor orders. Mga minor orders noon. Pero ngayon ang emphasis doon na lang sa tatlo. Yun nga. Pati nga pala ang lector minor order. Kasama siya minor, oo. Ultimo nga yung porter. Tagabukas ng pinto, di ba? Oo, tagabukas ng pintuan sa simbahan. Pero ngayon, tinanggal. Hindi naman tinanggal, nandiyan pa rin. Kaya lang kasi ibinahagi na yun sa sa mga laiko. Dati kasi lahat yun ang nagtatrabaho puro yung deacon, yung mga talagang sa simbahan. Ngayon hindi na. So yun tatlo na yun yung na natin yung ine-emphasize natin. So mayroon ng tinatawag na batawag diyan yung grades. Yung tatlo na lang. Ayan. So ano bang trabaho nila? Pareho ng trabaho ng pareho ng trabaho yung mga nagiging pare. Una sa lahat, alam nyo ba na ang pare ay hindi naging pare dahil gusto nilang maging pare? Hindi. Kundi ang pare ay naging pare dahil tinawag sila ng Diyos. No? Kaya other than that, kung ang intensyon ng pumapasok sa pagkapare ay iba kaysa doon sa intensyon o iba doon sa pagtawag sa kanya ng Panginoon, hindi yun. For example, yung isang talata yun sa chapter 4 ng Hebrews. The same kagaya nung kay Aaron. Ang Diyos ang tumawag. Sa chapter 4 ng Hebrews, chapter 4 verse 5 yata yun, verse 4 din. Time ko. 5 pala, chapter 5. Verse 4, ayun baliktad. 5 verse 4. Pero maganda simulan na natin sa 1. Anong aklat? Hebrews chapter 5. Simulan mo na sa 1. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Ayun. Dahil yung mga maliwanag dyan, dakilang saserdote ang pinag-uusapan dyan. Sinasabi nila na yan sila rin naman ay nalilibid ng kahinaan, di ba? Kasi akala nung iba
Immaculada Concepcion ang mga pare. Ang sabi diyan nalilibi din naman ng mga kasalanan. Tuloy mo. At dahil dito'y Nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao kundi naman sa kaniyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. yun, ang pagkapare, hindi ano yan. Sabi diyan hindi niya tinatanggap yan sa Sa kanya kaniyang sarili. sarili Kundi o liban na na kung kung tawagin tawagin siya ng siya Diyos. ng Diyos. Actually, ang Yun, galing nga, no? Kasi dito sa talagang alam mo talaga, di ba, sakramento, sign talaga siya ng hindi nakikitang grasya eh. Yung una, yung pagtawag ng Diyos. Pero yung Mm. pala, may nabasa ako dito sa sa aklat, Catholicism. mm, Sabi rito, hindi pala dahil natapos mo na yung seminaryo, automatic magiging pari ka na parang pag-graduate mo, pari ka na. Sabi rito, at the completion of his training, a student is called to be a priest by his bishop. mm, If the bishop makes the decision not to call a student to become a priest, his action establishes that the young man did not truly have the vocation to the priesthood. Ibig sabihin, kahit matapos mo pala yung seminaryo, kung hindi ka tatawagin ng obispo para magpare, hindi ka pa rin magiging pare. Mm. kaya Ganun nga. pala yun, ano? Kasi nga ang pagkapare, call, bukasyon, yun yung tinatawag Ang galing. natin. May Bukasyon. alam ako, 6 na buwan lang. Graduate ka na. Oo nga, di ba? Yung sa pala, medyo, yung sa pelikula ni sino to? Marvin Agustin, yung Be Mine Again yata yun. Tinanong di ba? Tinanong kung kung tinatanggap ba natin yung yung inoordinahan si Marvin Agustin. Hindi siya mismo yung kung tinatanggap ng Diyos yung kanyang pagpapare. Tapos tinanong yung pinaka-professor niya na opo, ayan, parang gano'n. Ano yun? Wala lang. Hindi ibig sabihin, hindi dahil gusto mong magpare, Oo. at Pwede pagtapos na. ka ng pag-aaral mo sa pagpapare, go na, di ba? Bukasyon nga Yung tawag natin Semi-seminar lang, 6 months. God's call. Tinawag ka ng Diyos. Diba? Kaya tawag doon bukasyon. Pero ang bukasyon, maraming ibig sabihin. Diba? Pag sinabi mong bukasyon. Bawal pa yata ngayon yun eh. Alin? Sarado pa. Yung makabakasyon. Bukasyon naman yun. Sarado pa yun eh. Kaya, Pag tinawag ka raw ng Diyos, ang tawag doon bukasyon. Pero kapag hindi ka naman daw pag tinawag ka naman daw ng Diyos at hindi ka tumugon, hindi ka agad Sarado yun. Hindi, ang tawag doon bukas yun. bukas yun. Hindi Ayan. ka Magagamit sa agad talk yan ah. Akala ko pag hindi bukas yun, sarado yun. Oo, Gagamit sa talk yan. kasi hindi ka raw tumugon agad. Tinawag ka ng Diyos, hindi ka tumugon agad. Kaya nagpatumpik-tumpik ka. Sabi mo bukas na lang. Kaya bukas yun. Yan. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag ka nang magpabukas-bukas. Di ba? Pero kapag ka raw tinawag ka ng Diyos at ikaw naman ay tumugon agad sa panawagan ng Diyos, yun ang tawag doon, bukasyon. Kasi bukas daw yung iyong puso. Bukas yun. Tumugon ka. Yun ang bukasyon. Bukas yung iyong puso na tanggapin yung panawagan. Sa kanila kasi hindi bukas eh. Tuition. Hindi, ito sa kanila. Kasi alam mo, kaya nga sinasabi natin, ang pagpapare, hindi yan gusto mong magpare, ay magiging pari ka na. Hindi ganun. Ang tatawag sa iyo ang Diyos. Kaya kahit gusto mo, ayaw naman pala sa iyo ng Diyos. Ano mangyayari? Ito. Yung iba ganyan. Yung ang ang punot dulo ng mga pagdami niyan, gusto nilang gayahin yung pare. Kaya pilit nilang tinatanggal yung
yung Sacrament of Holy Orders, pilit nilang tinatanggal yung kasi gusto nilang gawin yung trabaho ng pare, yung Mm-mm. pangangaral ng salita ng Diyos. Mm. Hindi nga ganun yun. No, hindi nga ganun yun. Yun ay tinatawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang nagdidesisyon doon, hindi ikaw. Dahil doon, ang ginawa nila ay hindi na kailangan yung mga pare, kaya kahit na lang sino, pwede nang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya Maganda sa kasi. pare, pag tinawag ka ng Diyos, pangangaral yung salita ng Diyos. Sila kasi hindi tinawag, kaya pinangangalakal nila yung salita ng Diyos. Hindi, anong sabi sa kanila ng Diyos? Ito, sa Jeremias 23:21. Basahin mo nga, Brother Jay. Jeremias 23:21. No? Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsisitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayon may nanghula sila. Pwede naman nilang gawin di ba? At Mm. nagawa na nga nila Kaya lang ang tanong doon, sinugo ba sila? Hindi. Tinawag ba sila? Tinawag ba sila? Hindi. 'Di ba? Liwanag diyan, sabi hindi ko sila sinugo, pero nagsitakbo sila. 'Di ba? Ano pa? Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nanghula sila. 'Di ba? Kaya nga meron isang mangaral, di ba? Nanghula siya. Nakausap daw niya ang Diyos. Parang mababalik na naman tayo diyan. 'Di ba? Ayun. Yun na nga. I mean, Pareho sa sinabi ni ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:21. oo. Yung mga nagsabi, nagsipanghula din naman kami, gumawa kami ng kababalaghan. 'Di ba? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magsilayo kayo, mga mapanggawa ng katampalasan. Hindi ko kayo Hindi ko kayo Nakikilala. kilala. Who you, sabi, no? Who you? Para bang ganito yun, no? Yung hanapin mo nga yun sa Pinoy version Bible. Baka yun yung salin nung bagong version ng Panginoon, nanghula kami, nagpakita kami ng mga milagro. O ngayon, who you? Who you? I don't know, yeah. Paano kaya yung yung nagulat? Yung Bible na yan, para yung yung ba sabi niyo, para yung mga tambay lang gumawa ng Bible, no? Oo nga Ayun. Hindi nga, 'di ba? I mean, ang pagkapare, yun yung sa atin Yan ay bukasyon. Tinawag ka ng Diyos, kaya ka nandiyan dyan. Kaya meron ngang mga gustong magpare na hindi naging pare kasi hindi sila tinawag ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi sila gusto ng Diyos. Hindi para sa kanila yung ministeryo. Hindi para sa kanila yung ministeryong yun. Ganun yun. Kaya nga meron namang iba na kahit naging pari na, dumadating yung pagkakataon na yung iba nag-asawa, pinapayagan naman, pero ang pagkapari nila hindi na natatanggal. Hindi na mawawala. Once na maordinahan ka, hindi na matatanggal yun. 'Di ba? Ang mga apostol, wala nang divorce, no? walang divorce. Once a priest, always a priest. Oo. Kahit kumbaga naikasal ka na kay Lord. Oo, pero tatanggalan. Halimbawa, ang gusto mo na lang mag-asawa, may kakilala akong ganyan na pari siya. Tatanggalan ka ng faculty. Oo, yung faculty tatanggalin na lang sa iyo. Pero pari ka. Kahit na yung yung si Bob Garon. 'Di ba, Robert? Si Bob Garon, pari yun pero nag-asawa siya. Yun, tinanggalan lang siya ng faculty. May asawa na siya. Pwede pa rin silang tawagin father. Pati pa rin sila Hindi na sila laiko. Hindi natatanggal yun pero tatanggalan ka ng simbahan ng faculty. Nabasa ko nga, brother, pag nag-perform sila halimbawa, yung kinonsecrate nila yung tinapay. Talagang pa rin effective pa rin. Pero in a sense nagkakasala sila sa kapag pine-perform pa rin nila tapos tinanggalan na sila ng faculty.
Oo, yun nga, 'di ba? So, yung mga obligasyon kasi ang yun nga sinasabi natin, ang obligasyon ng mga pare eh yung obligasyon na ibinigay ng Panginoon para sa bahay ng Diyos. Ang kanilang yun yung kaibahan natin sa ano eh sa kanila eh. Tayo bagamat tayo'y mayroong common priesthood, sila dahil meron silang ministerial priesthood, yung ang kanilang gawain yung magpabanal, magturo, to teach, to preach, and to sanctify. Hindi, to govern. Ayan. 'Di ba? Sila yung ipinagkaloob para sa bayan ng Diyos, 'di ba? May mamamahala at may mamamahala. Ang isang bayan, pag tinanggalan mo ng mamamahala, anong mangyayari doon sa bayan? Magulo yun. Gulo. So, inilagay ng Diyos yun doon sa kanila. No? Pero ang tanong, Brother Arnold, mm, may tanong si Michael Ulete. Ano, siya bang sasagot nito? bahala siya. Siya Ito yung nagtanong eh. Teka lang, nalobat ako. Brother, yung mga parasya sa Duceyo ba ay lahi ni Levi? O, Brother Ulete, alam mo na. kundi, kumbaga sa organisasyon kasi, 'di ba, merong hindi naman lahat ng ano eh. Alam ko yung ah Pariseo tsaka Saduceo, i-ano nga natin 'yan, i-confirm natin, tignan muna natin. Mga Hindi, grupo basta ang alam ko, sinabi ni Kristo, lahi ka ng mga ulupong. Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. sa Pariseo. Sabi ni Brother Arnold, pag-aaralan pa daw muna natin. Meron kasi magkamali. Yan. Oh, Yeah. may magkamali. Siyempre. Alam ko yung mga eskriba, mga abogado, mga marurunong 'yun. Pero parang ano nga, parang organization para sa atin. Oh, para sa atin. Halimbawa kami, St. Peter's Men's Society. Oh, kami yung halimbawa mga pariseo. O yung iba naman, yung sa CFD na organization. O kami yung pariseo, sila naman yung saduceo. O ayun. Parang ganon. Parang organization nila. Merong mga esenes nung panahon na yun, kaya lang wala na yung esenes. Wala na rin yata itong mga to, 'di ba? Sayang. Wala na sila. So nasa na ba tayo? Ano na? Si Saan na Brother tayo? pag nawala. Ayun. So, yun na nga. Yung pamamahala. Yun nga, yung ibinigay sa kanila yung pamamahala sa bayan ng Diyos. No, sila yung kailangan na mayroong mamamahala. Kagaya rin naman doon sa lumang tipan, sila yung mamamahala. Yun yung ginampanan, no? Halimbawa, ang mga Levita, yun nga yung mga lahi ni Levi, ang trabaho nila mangangasiwa, ang trabaho nila magtuturo, hahatol ng kahatulan. Yung mga apostol, pinagkaloob din yun ng Panginoon sa mga apostol. Kaya nga sinabi ni San Pablo, kay Timoteo sa unang Timoteo 3:5, sabi niya, kung ang sino man ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makapamahala sa iglesia ng Diyos? Kaya yung mga matatanda sinasabi sa kanila, trabaho ng ano yan, trabaho ng mga pari yan sa lumang tipan, mamahala. Ang pinagsasabihan niya, Brother Arnold, yung mga sa iglesia ng Diyos, Mm. trabaho ng mga pari yan. Trabaho Ito ng mga sa pari. iglesia ng Diyos, dapat hindi nagpapaliwanag to eh. Trabaho ng mga pari yan. Oo, yun nga yun eh. Trabaho ng mga pari yan eh. Ba't tayo nagpapahayag? Ayan. Common priesthood. Kaya yung mga nasa iglesia ng Diyos, dapat nakikinig kayo sa mga pari. Kasi sa 3:5 sa 3:15, di ba? Sa 3:15 ng unang Timoteo naman, yun namang iglesia ng Diyos, yun talagang tinutukoy doon. Ang namamahala doon, obispo. Di ba? Pag tinaas mo naman ng basa, namamahala ron obispo eh. Hindi naman kung sino-sino lang eh. Hindi presiding minister.
Hindi, ang namamahala dun obispo. Basahin mo nga, Hindi Brother. sugo. Hindi. Obispo. Basahin mo nga yung unang Timoteo na yun. 3:15 o 3:1? Basahin mo na yung 3:1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Datapwat ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, 14. hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Obispo yan, mga 14. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na inaasahang makararating sa iyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang Obispo panahon kausap, ano? upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang sinasabi ni San Pablo dyan, yung ugali ng obispo, Obispo. di ba? Na namamahala doon sa bayan ng Diyos. Doon sa 3 ng unang Timoteo. Sa 3:4 nga malinaw eh. Oo. Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan na sinusupil ng kaniyang mga anak na may buong kahusayan. Yan. Di ba? Kaya itinulat doon sa bahay ng Diyos. Oo. Kaya ang tinutukoy dyan, yung mga obispo, hindi kung sino-sino lang. Hindi yung pamamahala. Yung iba tinawag nila pamamahala. Kasi daw ang ibig sabihin daw ng bishop, di ba? Overseer. O di katumbas na rin daw kasi Yun nga, sinasaksak na lang nila yung sarili nila. Obispo Mahirap talaga. Yung talaga. sikat na ginagamit nilang gawa 2028, obispo naman yun eh. Di ba? Yung gawa 2028, alam mo, kung mapapansin mo dyan, yun ay matatanda ng iglesia. Yun talaga ang mamamahala, di ba? Basahin mo nga. Sabi, bishop, hindi best. best shop. Better naman tayo. Best shop. Oy, best shop. Di ba? Si best shop talaga. Oh. Yung iba ang tawag doon tagapamahalang pangkalahatan. In English, general manager. Best house of chicken. House of chicken. Yung iba tawag tagapamahalang pangkalahatan. Sa English, general manager. Ay nako. Korporasyon na korporasyon. Tagapamahalang pangkalahatan. General manager. Dito sa pamahalang pangkalahatan. Ibig sabihin, kapag tagapamahalang pangkalahatan ka, hindi ka lokal. Ikaw na mamamahala doon sa buong iglesia, di ba? Oo. Local talaga yun. No? Hindi siya lokal na ano. Siya yung namamahala kasi pangkalahatan siya. Kaya nga siya nasa central. Kaya nasa central di ba? Hindi, alam mo naman ang mga saserdote merong espesyal na damit. Di ba? Na miski sa Old Testament, pinakita roon kung ano yung mga isusuot. No? Alam mo, merong isang relihiyon na yung ordinasyon ng ginaya niya itong ordinasyon ng mga pare sa lumang tipan. Maganda yung ordinasyon kasi ng mga pare, ginaya niya yan. May visual aid ka ba dyan? Hindi, babasahin na lang natin yung kung paano yung ordinasyon na ginaya niya. Ayan. Na yung kanyang mga manggagawa sa ganitong paraan niya inordinahan. Alam ko yun. Alam ko may balita noon. Basahin nga natin, Brother Jay, sa Levitico 8:6. Ayan. Ito sa Levitico hanggang 12. 8:6. Ginaya niya yan ginaya niya. At dinala ni Moises si Aaron at ang kaniyang mga anak at hinugasan ng tubig. Tinaliguan. At isinuot sa kaniya ang kasuotan at binigkisan ng pamigkis
Dinamitan. At ibinilabal sa kaniya ang balabal at sa kaniya'y ipinatong ang epod. Sige, tuloy mo. At ibinikis sa kaniya ang pamigkis na epod na mainam ang pagkayari at tinalian nito. Hmm. At ipinatong sa kanya ang pektoral at inilagay sa loob ng pektoral ang Urim at ang Tumim. At Hmm. ipinatong ang mitra sa kanyang ulo at ipinatong sa mitra sa harap ang laminang ginto, ang banal na putong gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kinuha ni Moises ang langis na pangpahid at pinahiran ang tabernakulo at ang lahat ng nandoon ay pinapaging banal. At winisikan niyon ang ibabaw ng dambana na makapito at pinahiran ng langis ang dambana at ang lahat ng kasamkapan niyon at ang hugasan at ang tungtungan niyon upang ariing banal. Oo. Meron siyang isang bagay na kinopya doon sa pag-ordina. Ano yun? Hindi niya kinuha yung pag-ordina na yung mga bagay, yung ano. Ang kinuha niya ron yung pinaliguan at saka yung dinamitan. Yun yung kinuha niya. Sino yan? Basta meron nun. Inordinahan niya yung mga manggagawa niya. Ibig sabihin, nakahubad yun. Mm, O, pinaliguan eh. Laguan niya. Kakaibang ano yun, kakaibang Dinamitan. O, Kakaibang ordinasyon yan ah. ordinasyon yun. Ibang blessing yun. yun. Ganun ang ginawa niya. Ang mga manggagawa, no, puro lalaki. Puro lalaki yung manggagawa. No? Di ba? So, paano ba yung ordinasyon? Ang ordinasyon lang naman, sa atin, meron tayo, kagaya ng sinabi ni San Pedro, ni San Pablo, pinapatungan ng kamay. Di ba? Sa unang Timoteo, binanggit niya yan eh. Alam ko, sa 4, unang Timoteo 4. Pagpapatong ng kamay. Pero syempre sa atin, meron tayong ritual. Meron tayong ritual na ginagawa. Pero ang pinaka dyan ay yung pagpapatong ng kamay. Pareho niya yata binanggit yan sa 1 at 2 Timoteo eh. Dito sa sa 4:14 ng unang Timoteo. Sabi niya, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nakausap niya rito si Timoteo. Nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Diba? So, talagang ang rito nila, first and foremost, essentially, ay ang pagpapatong ng kamay. Diba? At yung patong na yan, ang kanilang iniingatan. Kaya nga, doon sa 2 niyang sulat, sinabi niya ulit sa 1:6, sabi rito, dahil dito ay pinaaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ayan. May pagpapatong ng kamay. Talagang ang ordinasyon eh. Ginaya naman nila yan. At yan ang naging gawain yan ang iniutos ng mga apostol na maghalal ng mga matanda sa bawat bayan. Yung mga matanda, mga obispo, di ba? Kay Tito, yun din ang sinabi niya di ba? Naghahalal sila. So, kung babasahin mo ulit yung iba yung karismang ibinigay ng Diyos sa mga apostol Parang ganito. Ang mga apostol, ang jurisdiction nila malaki. Ibig sabihin kahit sa ang iglesia, pwede sila mamahala. Yan ang mga apostol. Pero nung ibinigay na yan sa mga obispo, sa bawat bayan na lang. Ibig sabihin, kagaya sa atin, ang jurisdiction ng obispo ay sa isang diocese lang. Unlike yung mga apostol, lahat. Yun yung diferensya nun.
Pangalawa, yung ibinigay ng mga apostol, yung ipinasa ng mga apostol, yung tinatawag na ordinary powers, yung to teach, to rule and to teach, to rule and to sanctify. Yun yung ibinigay sa kanilang ordinary na powers. Pero ang mga apostol, meron tinatawag na extraordinary powers. Halimbawa, para yun sa pagtatayo ng ng bayan ng Diyos, kinakailangan nila yun. Kaya binigyan sila ng Espiritu Santo ng kapangyarihang bumuhay ng patay, 'di ba? Si Pedro, 'di ba? Nakabuhay ng patay. Magpagaling ng mga may sakit, no? Mga extraordinary yun. Nung ipinasa na nila sa mga obispo, ang ipinasa lang hindi yung extraordinary powers. Ang ipinasa lang sa kanila yung ordinary powers, yung to teach, uh, to rule and to teach, to rule and to sanctify. So yun yung nasa sa kanila. So ganun yung ating mga kaparian ngayon, no? So syempre, merong orders, bishop, ang fullness of priesthood ay ang nasa obispo. Tapos yung obispo, ang mga pare ay kaisa ng obispo sa isang diocese. Yung mga diakono naman, sila yung gano'n na, sa paglilingkod naman sila, sa pagtuturo, sa pagbabautismo, sa paggawa ng mga yung service, yung charity, yun. So, basahin nyo na lang sa katikismo yung iba. Napapahirapan nyo pa kami. Nandoon yung kanilang mga trabaho, di ba? So, sabi ni Benok, may tanong, palagay ko kayo naman ang sasagot niyan. Bakit sabi po ni Bes ang pagpapatong daw ng kamay spiritual at hindi literal? Sige nga, sagutin niyo. Malaking problema yan. Yung pagpapatong ng kamay, spiritual. Oo. Spiritong kamay din ang gagamitin. Oo, syempre. Pagpapatong ng kamay, kailangan espiritu rin yung kamay mo. Sino magpapatong? Ang problema niya kasi walang nagpatong sa kanya ng kamay. May nagpatong sa kanya. Spiritong Pero kamay. yun nga tinatanggi niya na nga yun di ba? Na mayroon na nagpatong sa kanya. Yung pinanggalingan niya si Mangkulas, di ba? Ang problema nga, hindi mo nga mauugat kagaya nito, nagsisimulang magpatong ng kamay yung mga alagad ng alagad. Ganun yun yung alagad ng alagad, nagpapatong ng kamay. Sabi nga ni di ba? Sahin natin ulit sa Tito. Nag-aano sila namimili sila, hindi naman, di ba? May paalala nga si San Pablo, wag mong ipatong ng madalian ang may espiritong kamay si Timoteo. Espiritong diba? kamay. Ginawa pang cartoon sa sabi, wag mong ipatong ang iyong kamay ng madalian. Nabasahin natin Sabi ni San Pablo sa 5:22 sa unang Timoteo, wag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni karamay sa mga kasalanan ng iba. Sino yung umubo na yun? Ang lakas karamay ang mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyo sarili. Kaya umubo yung Brother Arnold kasi napatungan ng madalian niya yung kamay. Napatungan ng madalian. Kaya inubos siya di ba? May talata raw na ginagamit. Anong talata? Maganda maalala para itataas lang natin at ibababa lang natin. Alam mo, siguradong palpakihan na mababasan talata na yan. Sigurado yan. Basahin mo yung kamay na spiritual. Siguro nanonood yan ng Ghost Fighter, Spiritual na kamay. Spiritual. Hindi. Alam mo naman kasi yung mga yan, Diyos ko naman. Mailusot lang, kapag hindi sila mapapabilang sa kagaya niyan,
Siguradong hindi sila napatungan ng kamay, gagawin na lang nilang spiritual. Kaya dahil sa spiritual, siya nga naman, dahil spiritual, pwede silang mapatungan ng kamay kasi spiritual naman eh. Hmm. O pwedeng Dahil ano, at dahil walang kakausap. Basahin ko lang tong sa no, sa Gawa 8:18. Sabi rito, nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi. Nakita nung Simon nagpapatong ng kamay. Hindi Kasi spiritual nga, na pagpapatong. si Simon nga kasi, ano yan, magician yan eh, nakakakita ng hindi nakikita ng tao. Eh kung Spirikitik magpapalusot pala ka, no? magpalusot ka na rin lang eh, di ba? Lubos-lubusin mo na. Lubusin mo na yung palusot. Oh, di ba? Kaya nga hindi mo sabihin hindi napatungan ng kamay. So yung ordinasyon na yan, kaya lang naman i-ordina yan kasi nga tinawag ng Diyos yan. No? At yung ordinasyon na yun, kaya importante yung pagpapatong ng kamay. Alam nyo kung bakit? Kasi yan yung unbroken unbroken ano ba na Line, parang succession. gano'n, succession. Unbroken success. Imaginein mo yung patong ng kamay na ibinigay ni San Pedro o nung 12 apostol ni San Pablo hanggang kay Pablo. 'Di ba? 'Yun yung unbroken chain. Biruin mo yung patong ng kamay na 'yon, hindi nalagot 'yun. Tuloy-tuloy 'yun, tuloy-tuloy hanggang sa panahon natin. Yung pinatungan ng kamay ay nagpatong ng kamay, tuloy-tuloy yun hanggang sa panahon natin. So, yung patong ng kamay na ipinapatong sa mga pari natin ngayon, sa mga magiging bagong pari natin ngayon, yun pa rin yung patong ng kamay na ipinatong ng kamay ng mga apostol. So, tuloy-tuloy yung succession. Yung authority. Hindi naputol, ano? Hindi naputol yun. Ngayon, ang problema nila, sino ang nagpatong nga sa kanila ng kamay? Halimbawa, yung isa, pinatungan ng kamay, kung sino-sino naman ang nagpatong ng kamay nun. Hindi pa naghugas ng kamay. Ibang relihiyon. Hindi, iba-ibang pastor ang nagpatong ng kamay dun. Diba? Tapos, tatawagin niya yung iba-ibang mga pastor. Sa demonyo. Demonyo. Kaya yung nagpatong sa kanya, mga demonyo. Oo. Tinawag niya. Wow, walang ganon, pe. Walang ganon, Mars. Mars pala, Mars. Pagkatapos, tiga mo lang utang na loob. Pagkatapos siyang patungan ng kamay, tinawag niyang demonyo. Handang huli, tinawag na niyang demonyo, di ba? Oh. Yung isa naman, para hindi di ba, may pagpapatong ng kamay na literal. Kasi pag raise siya, wala. Mapuputol Kaya spiritual na pagpapatong yan. Hindi mapuputol. Di ba? No, ganyan talaga para-paraan no? Para-paraan lang ang buhay ng tao para lang sabihin mong authentic ka. Pero tingnan mo yung sa atin. Kaya nga 'di ba sinasabi natin yung patong ng kamay sa pare. Kanina nakita ko yung picture ni Father Franz, yung kanyang anniversary. Happy anniversary pala, Father Franz. Father Franz, no? Yung happy anniversary po. Yung patong ng kamay sa kanya, yun yung patong pa ng kamay mula sa mga apostol. Ayan. Diba? Ayan. Kita mo. Diba? So, hindi naputol yan. Meron din naman silang pagpapatong ng kamay. Kaso nga, putol No, putol yun. Sinapak yata yan. Hindi naman yung pinatungan ng kamay. Yan, di ba? Yan, di ba? Kita mo kaibahan. Diba? Yan, ano ba yan? Ano ba yung nangyayari doon? Hindi ko pinapatungan ng kamay. Sinapak yata. Ano ba yan? Ba't ganyan? Lehans yan, lehans. Sa mga charismatic born again. Tignan mo, yung doon sa likod ng tawa. Tignan mo, nakangiti yung isa.
No? Natawa siya eh. Sabi nung natawa, wow, ba't ganon? Di ba? Oo, di ba? Pero At yun nga, no? nanonood si Ate Hides. Ate Hides, good evening, Ate Oy, Hides. Ate Hides. Natawa tuloy si Michael Olete. Diba? Hindi na si Michael. Natawa yun nandun sa likod ng nililehan. Kasamahan na nila mismo, natawa pa eh. Di ba? Nag-photobomb pa rin sa ano eh. Sa pastor eh. Ayun. Ibig sabihin, Ay, sa charismatic, solemn pa rin eh. Di ba? Hindi ganun ka-comedy. Hindi comedy. Saka saan kumukuha ng otoridad yung nagpapapatong-patong ng kamay sa ordinasyon na ano, di ba? Yung hindi mga nga kasi nga. gaya. Kasi nga, tignan mo. Hindi Yun nga, katulad sa atin, walang hindi. putol. Ayun nga eh. Kaya nga sinasabi natin kanina, yung pagpuputong na yun, pagpapatong ng kamay na yun, magmula pa nung apostolic times, hindi nalagot yun, hindi napatid. Yun ang putol, ano? Kaya, yun ang isa eh. Yun yung isa sa mga indikasyon eh. Kung ang puno mo, para masigurado kang tinawag ng Diyos yan, tanungin mo, pinatungan ka ba? No? Ng kamay. Tuloy mo kasi. Kamay. Pinatungan ka ba? Ng kamay. Opo. Ng kamay ba? Kamay. Kaninong kamay ang tanong? Doon mo ano eh. Kasi pansinin niyo yung sinabi ni, hindi mo nabasa kanina to, Jay, na wala sa 2028. 2028. Kaya, Nagawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. ayan, di ba? Tuloy mo. Aking talastas na sa pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga pagpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan. Alam mo, kaya ako pinabasa yan kasi narinig ko yung isa na ipinaliwanag dyan eh. Sabi rin, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ang sabi niya dyan, upang, kita mo, dadalhin yung mga alagad sa kanyang hulihan. Ganun ba yung sinabi doon? Dadalhin yung alagad sa kanyang mga hulihan, sa kanilang hulihan. Kaya nailigaw. Ganun ba yung sinabi ni San Pablo? Di ba hindi? Ang sabi, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Meron silang mahihikayat, pero hindi sinabing magiging yung mga alagad ang dadalhin sa kanilang hulihan. Di ba? Ito yung mga obispo na ang trabahong ipinagkaloob sa kanila ay yung pakainin. Ingatan yung buong kawan. Ingatan, di ba? Pakanin, di ba? Pakanin at ingatan ang buong kawan. Kaya yan yung trabaho ng Alam ko na yung salamat Brother Beno, yung pala yung patunog ni Bishop. Ginamit niya rin yung unang Timoteo 5:22. Na yun nga daw, di ba huwag kang araw magpapatong ng madalian? Kasi yung papatungan mo lang daw ng kamay ay yung mga kilala mo. Diba? Si Kristo, ang pinatungan niya lang kamay, kakilala niya. Sa unang Timoteo 5:22, binalaan niya si Timoteo na huwag madali ang magpatong ng kamay. Kasi dapat daw kakilala mo. Diba? Di ganun pa rin yun. Tama, kung dapat kakilala mo, tama, hindi spiritual. Kasi dapat nakikita mo yung mga seminarista, ilang taon nakatira sa seminaryo? Kilala mo yun. Di ba? Oo, wala pa rin siyang 15 lusot. years. Wala. Wala pa rin siyang lusot. Kung dun susundan, Paano? Dati lang siyang tagabasa, di ba? Pagputol lang kamay.
Paano yun? Paano magpapatong ng kamay ang putot paa? Sisipain. Hindi, syempre. Pagpapatong nga ng kamay. Paano magpapatong ng kamay yung putulang kamay? Ano ba naman Para tong maging spiritual na pagpapatong. Mhm. Walang ganun. Walang ganun, Mars. Oo. Wow! Uy, 11:30 na Ay, pala. 11 ano na pala? Oo. Ay, may tanong si siguro saglitan natin to. Magandang gabi mga kapuntos. Gusto ko lang maliwanagan yung debate ni Brother Larry Lani or po. Lani siguro, Lani at Best na tungkol na napatid ang katuruan ng simbahang Katolika. Di Mm. kasi pinabasa ni Best si Brother Lani. Salamat mga kapuntos. Ayan. Kasi kaya talaga hindi niya pinabasa kasi iisa-isahin eh. Babasahin lahat ng pangalan eh. Hindi naputol. Hindi, ang binasa ni Brother Lani, dapat babasahin niya. Diba? Kaya ipinagdiinan doon yung 217 AD. oo, yung kay Hippolytus. Si Hippolytus ang antipapa. Ang papa ay si Callistus. Ayun, hindi pinabasa yon. Kasi 'di ba sabi niya, isa nga ang papa yan, antipapa yan, antikristo yan, antikristo. Hindi pinabasa. Kung pinabasa yon, ang Walang ang, putol yun. ang babasahin doon, walang putol kasi mayroong antipapa, mayroong papa. Nung panahon na yon, nung binasa ang antipapa noon si Hippolytus. Although alam niyo si Hippolytus, naging santo rin naman yan. Pero merong pagkakataon nga na kumalaban siya doon sa Pope, tinawag siyang anti-Pope. Pero na-convert din naman siya. Tapos si Callistus, yung legitimate na Pope doon. Di ba? So, Merong legit, merong sa panahon, lahat yun, sabay-sabay ng, yun nga sinasabi natin, hindi magkakaroon ng antipapa kung walang Kung walang lehitimong papa. Walang lihito. papa. O, bakit magkakaroon ng antipapa kung walang papa? Mahirap naman magkaroon ng anti-COVID-19 kung walang COVID-19. Okay? Advance. Kaya may antipapa, may lehitimong papa. Pero duda ako dyan eh. Baka nauna yung anti-COVID. Bago yung COVID. Ano na yung anti-COVID bago yung COVID. Kaya nga, Mali pala yung analogy. so sabay yan. Kapag nagkaroon ng anti-pope, siguradong mayroong pope. Pag na walang genuine. may lehitimo. May Legit. lehitimong papa. Ngayon, Una pa lang, sinagot na yun. pag nawala ang lehitimong papa, mawawala rin ang antipapa. Bakit? Wala nang papa. Ano pa yung kukontrahin niya? 'Di ba? Ang pinatunog doon sa debate, iisa lang yung papa at yung papa, yun yung anti-pope. Ang pinatunog niya yung anti-pope, anti-Kristo. Oo. Sabi ni Ed, hindi meron talaga siyang papa. Sumulpot na naman. Na-miss ka namin, Brother Ed. Para itong kabutin, no? Siguro busy to si Brother Ed. Hindi siya tuloy-tuloy na nanonood ngayon. Nag-iipon ng salapi si Brother Ed. May sarili siyang papa. Hindi, sabi niya, hindi meron May sarili talaga siyang papa. Sino kaya yung papa niya? Papa Ketchup. Kasi may chicken eh. Ayun. Best house chicken. Ayun. Kaya nga, yun na nga. So, makita natin na, yun nga, sa kabuuan, na yung alam ba ninyo na ang nag-oordina sa obispo ay kapwa obispo? Hindi. Isa lang, sapat na. Pero usually, minsan 3, pero yung isa lang, sapat na. Pwede niyang ordinahan. Basta i-announce ng Vatican kung sino ang gagawing obispo, and then oordinahan siya ng kapwa Obispo. Not necessarily kailangan mas mataas sa kanya yung hierarchy or cardinal or yung cardinal, pag gagawin kang cardinal, ang pope. Ang mag-ano. Pero yung, halimbawa, hindi ka pa naman obispo, magiging obispo ka, yung obispo.
gagawing obispo. Pero i-announce muna yan ng Vatican. Papa raw. Letter F na Papa. Ketchup. Papa. Ayan. Fafa Ketchup. Ayan. So, yun. Pero yun nga, mapapansin nyo, wag lang magbasa ng Biblia, magbasa rin ng kasaysayan. Sinasabi nga natin eh. Kasi sa kasaysayan, makikita mo talaga na unbroken yung chain. Unbroken. Iyan yung isa sa mga katibayan na ang Katolisismo ay nagmula sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Papatong na yan ng kamay. Indikasyon yan eh. Nagmula noon hanggang ngayon. Diba? Sila, yung kagaya nung isa, diba, 1914, ang nagpatong ng kamay, mga tapos bandang huli. Yung kamay kasi ginawang espiritual, hinahanap kasi nawawala. Kung saan pumupunta yung kamay. Yung Aglipay daw, valid daw ba yung yung obispo ng Aglipay? Hindi, syempre. Meron nang naging issue na ganyan, yung issue, yung sa Anglican, the same. Sinabi rin ng Rome. Sa Anglican naman, binago nila yung mga ngayon, invalid. Yung sa ano ba, SSPX? O ano ang sa SSPX? Valid ba yun? Is valid. Ang nabubuhay yung isang bishop na naordinahan. Namatay na yun eh, si Sacrifice. Sa yan? Sa Old Testament. Sa Old Testament. Talagang bawal. Alam mo, sa Old Testament, masyado silang mahigpit sa mga pari. Hindi ka po pwedeng baog. Hindi ka po pwedeng mayroong tapyas yung tenga. Hindi po pwedeng, yung kapon. Dapat perfect yung mga maglilingkod doon sa templo. Kasi nga, ang mga batas naman nila, lahat ng batas sa Hudyo naman ukol sa laman. Hindi nga naman ang pagkapari ng Panginoon, yung mga bago lang dumating, ang pagkapari ng Panginoon na iniwan sa ating mga kaparian ay hindi pagkaparing ayon sa Levitical priesthood, kung hindi ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So magkaiba yun, malaki ang kaibahan. May tanong si Brother Flores Anthony. Sa unang Juan 5:9, ginagamit na talata para daw sa Bible lang daw bumasig dahil mas mataas daw ang patotoo ng Diyos kaysa sa tao. Brother Anthony, basahin mo ng yung talata. Ang sabi diyan, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ang sabi tinatanggap natin. Hindi sinabi huwag mong tanggapin. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, mas higit na dakila ang patotoo ng Diyos. Tama. Si Bes pero kasi ayaw tatanggapin. Pero mas higit na si dakila. Bes dinisregard Sa kanya ayaw niya Ayaw tanggapin. Oo. Pero ang sabi ng Biblia, kung tinatanggap natin, mas lalong higit ang patotoo ng Diyos. Ayan. Tama. Ito naman, sabi ni Brother Ed, may binibenta raw si Brother Tony Tabones na Pope Joan. Brother Ed, pag nakita mo nga, pakibili na lang para sa akin. Si Brother Tony. Pag nakita mo, bili mo na agad at babayaran ko sa iyo. Pag nakita niya si Brother Tony. Oo, pag nakita niya si Brother Tony. Ayan. Ang dami na, Paano po yung nakasulat, ang obispo dapat isa lang asawa? Ang obispo natin walang asawa. Ayan, maganda yung tanong. Sagutin nyo. Para masagot yan, panoorin mo yung last episode natin. Alam niyo naman sagot eh. Sige, sagot. Sagot. Kaya sabi kasi, di ba, mabuti yung may isang asawa. Pero sabi naman, di ba may talata sa Bible noon? Mas lalong mabuti yung walang asawa. Hindi. Tanungin din natin si
si Sige, San basahin mo yung Pablo. talata. O, basahin mo yung May talata. sinabi rin siya sa Basahin muna 7. natin yung talata niya. Hindi, basahin Sige. mo muna natin yung talata niya. Sige. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, Oh, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Unang Ayan. Timoteo 3:2. Sabi dyan, asawa ng isa lamang babae. Sinabi ba dyan, kailangang may asawang babae? Mhm. Hindi naman sinabing kailangang may asawa. Eh, yung mga sinabihan dito, may mga asawa to. Kasi nga, yung mga unang obispo noon, may mga asawa talaga. Pero hindi rule na sinasabi na kailangang may... Kailangan may asawa. Oo, hindi naman May choice. Oo. Walang sinabing gano'n. Diba? Talaga to si Ed, yung mga ano nito si Ed, mga suggestion nito si Ed. Talaga naman, ano yan, gusto mo, ma-excommunicado kapag ginawa yan. Yung, Self-mutilation. oo, di ba? Sino ba yon? Nakalimutan ko na si Origen ba yon? Origin. Oo, na nagkapon. O, di ba? Kaya siya na excommunicate kasi si Origen ba yun o si Tertullian? No? Si Origen nga yata. Google nyo na lang po. Hindi ko na natatandaan. Di ba? Isa lang ang asawa. O, hindi sinabi ron ulitin natin, Brother Beno, hindi sinabi ron kailangang may isang asawa. Di ba? Basahin niya. Ang kausap kasi may asawa. Meron yung mga obispo dati. Yung mga una, syempre nagsisimula pa lang ang simbahan eh. Understandable yun. Pero nung lumalaganap na kagaya ng sa panahon ni San Pablo, ni nagsisimula na nilang ibigay yung na kung maglilingkod ka sa Diyos, mas maganda yung wala kang alalahanin, sabi ni San Pablo. Si Origen, tama. Ano ba yung nasa 22:15 ng Hob? Yung ang dating daan na dinaanan ng masasamang tao, yun yata yan eh. Yan ba yun? Basahin natin. 22:15. Yan. Talaga, sabi ni Iyo Sister, bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? sabi yun daw isang manggagawa ni Bes magpapapugot daw ng ulo. Bakit? Ba't siya magpapapugot ng ulo? Kapag, Parang hindi na siya habulin ni Bes. ewan ko sa iyo, Robert. One-liner ni Brother Panalo no? Panalo eh. Isang manggagawa magpapapugot daw ng ulo. Ang tanong, ng ulo yung pupugutin. Hinahanap kasi ni Bes yung ulo. Para pagka wala ng ulo. Baka meron silang debate at yun ang nila kapag napatunayan. Napatunayan, mapapugot siya ng ulo. Mapapugot siya ng ulo. Yun. Tsaka tawag dito? Itong ba't gumagaral-gal yung boses ko? Hindi talaga uubra yung yung kinausap dito ni yung kay Timoteo, di ba? Oo. Mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, di ba? Nakipagdebate raw kay Brother Melchor, Miyerkules daw namatay si Jesus. Layo nun Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 3 araw. May may dalawang klase ng eunuch. Eunuko. Eunuch talaga na kinastraight. Tapos may tinatawag na eunuchizen. Yun daw ay those who voluntarily refrain from marriage. Eunuchizen is here used metaphorically. So yun yung ginamit na banggit kasi. Hinahanap ko lang. Oo. So may dalawa pala. Yung isa, yung eunuch talaga na
kinapon, yung isa, yung eunuch na Yun yung sinabi ng Panginoon, di ba? Dinefine ng Mateo Panginoon. 19. Oh. Oo, dinefine niya yun eh. Sa mga Jay. Eunuchizen. Mayroong Maybe, ano mga 19. Wala ka ba nun? Mateo 19:12. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan Oh, yun. Natural. na kanilang mga ina at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao at may mga bating na Mga nagpapakabating pinakapon. sa kanilang Eunuch sarili. kapon. Oh. Eunuch talaga. Tapos May yung mga bating pangatlo, na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. oh, yan yung, Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. oh, yun. Ayaw nila eh. Sabi pabayaan eh. Ayaw nila kasi sabi dun sa 11, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Yun nga yung mga tinawag, yung sinasabi natin, di ba? Yung tinawag ka ng Diyos. Sila kasi hindi pinagkalooban eh. Oo. Magiging bating ka alang-alang sa kaharian ng langit. Ayun. Ano kaya to dun sa... Brother Arnold, brother din. Sabi bating ha. Alang-alang. Bating. Oo na. Baka mamali. Alang-alang. Baka kasi magkamali tayo eh. Bating nga, bating. Bating, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Oo, alang-alang. Magkapi ka ha, magkapi ka. Mamaya, madulas ulit yan. Ay, mapabili siya salita mo, loko ka. Sige. Kaya nililinaw ko, dinahandahan ko eh. Oo. Bating. Ting. Okay. Pag masyadong mahaba, mas nakakatakot. Bating. Ay, nako, ewan ko sa iyo, brother. Ninenervous na nga kami dito sa comment. Yung sa'yo, lalo matindi. Ay, nako. Crystal Lamils na lang, hindi baiting yan ha, hindi baiting. Loko talaga to si Ed. Alam mo, bagay, ilang araw ka ring nawawala eh. Maganda-ganda rin yung pasok mo ngayon eh. Nakakawala ng nakakawala ng stress. Ay, nako. Hoy, alas 12 na. Wala na ba kayong tanong? Baiting naman yung sabi ni Sister Lamines. Baiting. Nagliliguan. Nagliliguan. Baiting. Ayan. Dami daw nakapaloob sa tawa natin. Serious daw yung tanong ni Brother Ed, oh. Seryoso ka pa yan. Kumakit ang ulo ko talaga to si Edo. Kumakit tuloy yung ulo ko. Seryoso pa yung lagay na yun, ha? Ang bating, tatlong ang klase ang bating. Sige, serious naman yung tanong mo. Serious din ang sagot ko. Tatlong klase yung bating. Yung bating na buhat nung kanyang pagkabata, sabi ng Panginoon, natural yon na bating siya. Pangalawa, ginawang bating. Ayun yung kinapon. O, pag sinabing kinapon, yun yung tinanggalan ng kaligayahan. Oo, sinadya yun. Kinapon. Straight ba? Castrate. Alam ko kinaka-straight yung hindi talaga yung yung parang Nakakita ka na scrotum. Nakakita ka na. Baboy. Ang mga pusa, di ba? Yung mga pusa kasi mabilis dumami. Kinakapon din yun eh. Kinakapon. Ganun ba yun? Di ko nga alam yun. Kaya tinatanong ko sa iyo. Baboy. Sa iyo, Paul. Nilalagyan ng goma yon. Alam ni Robert, nilalagyan ng goma eh. Yung sa baboy ganun eh, di ba? Sa baboy ba ganun? Nilalagyan ng goma? Basta yun nga. Natural yon, ginawa ng mga tao. Pangatlo, yung alang-alang sa kaharian ng Diyos. Wala namang yun, wala namang ginagawang kakaiba ron. Hindi lang nag-aasawa.
Yeah. Unitizen. Si Bisto kasi mahilig sa pinuputol. So, naputol yung kasaysayan, naputol. Yung talata. Talata, pinutol. Oo, nagpuputol ng talata, nagkakapon ng talata. O yung Nagkakapon ng video. Pinuputol-putol. Sana magbago, no? Nakakatuwa na kung magbago, no? Kape-kape, sisters. Magtimpla ka, sister, ha? Magkape ka. Nahahawa ka na sa amin. Puputol, talata. Mahilig sa ano yun eh. Mahilig yun sa titik. Bali. Nung ordinary, SSBA. SSPX. SSBS. Oo. Si Joan daw, si Pope Joan. Ayun. Malabas lang yun. Movie. Ginawang movie kasi kaya na-sensationalize eh. Yung si Pope Joan, alam ko hindi naman Pope eh. Yung ang tinutukoy dyan, yung Santo. Yung naging pelikula, ano man pamagat noon? Si Joan of Arc. Joan of Arc. Ngayon, meron pang isa, Joannis. Sa Latin kasi, yung Juan, Joannis. Oo, Ioannis. So, akala nila babae. Brother Robert, Joannis daw, Brother Robert. May naiisip ka na. Ayun. Joannis daw, Brother Ayan, Robert. alam mo, isa yan sa mga issue na yan, yung papang babae. Pero hindi totoo yun. Dapat yan, mama. Oo, alam mo naman yan, makagawa lang ng mga kwento. Kahit walang Mama. Kahit Pagka walang... babae, mama. Pag lalaki, papa. Oo. Wala po Tsaka noon. yung kwentong Joan na yan eh. Wala naman sa history yan, di ba? Wala. Alamat lang yan eh. Alamat yan. Tsaka Legend. parang, ang alam ko, may libro. May libro. Parang Dan Brown. Parang totoo yung Da Vinci's Code, diba? Tsaka yung Angels and Demons. Parang totoo. Ganon din yung libro na yun. Tapos ginawan ng palabas. Parang ano yung sinasabi mo, Brother Arnold, yung mythicized history tsaka historicized myth. Parang ganun yata yung dati. Yun na nga. Are you feeling cold in your Catholic faith? Do you have doubts in the Catholic Church? We've got all the answers. Raise questions and we'll take charge of all the answers. Only here in St. Peter's Men's Society.